nagkaroon ng dismissal dito sa kaso ni Senator Joel Villanueva. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at pakishare na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Nandito ko ngayon sa Bacolod City at ang nasa likuran ko ay ang plaque of recognition. Ito yung marker para sa UAP. This is in recognition of the outstanding continuous efforts in preserving the memory and legacy of the late Don Mariano Ledesma Lacson's Grand Mansion. So, nandito po tayo, hindi lang para bisitahin at tingnan yung mansion, but also to comment on what's the latest about our situation in politics. Ito yung tungkol sa naging desisyon ni Martires nung panahon na siya ang nakaupong ombudsman na nagkaroon ng dismissal dito sa kaso ni Senator Joel Villanueva. So ito ay nagkaroon ng maraming reaksyon, negative reactions of course, at isa na rin tayo dyan sa nagkaroon ng negative reaction. Naniniwala po tayo na hindi dapat maging ganito ang reaksyon ng ombudsman para sa isang katulad ni Joel Villanueva na isang public servant, isa siyang tao na dapat nagsiservisyo sa publiko at malaki ang kanyang accountability dito sa ating bayan tungkol sa mga pinaggagawa niya, especially kung ang kanyang mga ginagawang trabaho ay merong access sa pera. So kung ito ay related sa pera, dapat lang na maging accountable siya tungkol dun sa pera na na-access niya. Dito sa ginawa ni Ombudsman Martires, kasuklam-suklam, nakakagalit yung ginawa niya na secretly, ito po ay hindi na-publish. Silang dalawa lang mismo ni Senator Villanueva ang nagkaintindihan tungkol doon sa dismissal ng kaso ni Villanueva. Pero ngayon po, lumalabas na itong kaso na inilalabas sa publiko, itong si Senator Joel Villanueva, na sinasabi niyang ito ay absuelto na siya, na ito ay dinismiss ni Ombudsman Martires, ay mukhang iba doon sa kaso naman na hinatulan na dinesisyonan nitong si Conchita Carpio Morales. Kakaibang kaso pala ito. So ngayon, isosort out natin yan, titingnan natin yung katotohanan dito sa mga lumalabas na balita na itong kaso na nilalabas ni Joel Villanueva na sabi niya ay wala na siyang kaso dito at ito ang dinismiss na ni Martires. Kaya ang aksyon ni Ombudsman ngayon, ni Ombudsman Boying Rimulya ay nahinto na sana ay magsusulatan niya itong Senate President para ipatupad yung desisyon ni Ombudsman, the former Ombudsman Conchita Morales Carpio or Conchita Carpio Morales na isalang sa o ipataw ang kanyang suspension or dismissal from the Senate kasi nga itong si Ombudsman Carpio Morales, she found the senator guilty, or during the time congressman pa lang siya, nasa I think it was a party list. She found the congressman guilty of the cases filed. Pero itong kanyang suspension or dismissal sa kanyang public service ay hindi nga natuloy for so many reasons hanggang sa napalitan na nga itong si Ombudsman Conchita Morales nitong si Martires. Kaya lilinawin natin later on yan kasi ngayon nga nung nabalitaan na nitong si Senator Joel Villanueva na planong ipatupad ni Ombudsman Boying Rimulya yung kanyang dismissal from the Senate ngayon or yung dismissal nung nakaraang congressman pa siya. Kasi kasama dito sa dismissal na to yung pagkakaroon ng lifetime ban or lifetime na hindi na siya magka-qualify bilang isang public servant. So yun ang importante rito, yung hindi na siya makatakbo dapat bilang isang public servant or makatakbo sa isang public service position.
Kaya ngayon pinasisilip sana nitong ni Ombudsman Boying Rimulya. Kaya nga lang biglang naglabas itong si Joel Villanueva ng dokumento sinasabing yung kaso niya ay dinismiss ni Martires dahil dun sa kanyang apila. So ngayon, merong nga lumabas na ibang issue naman na sinasabing itong pinakikitang dokumento ni Joel Villanueva ay ibang kaso. Itong kasong sinasabing na-dismiss na or na nagawan niya ng apila para i-dismiss ay sinasabi, may lumalabas na balita na ito raw ay entirely different case na hinawakan ni Ombudsman Conchita Morales or Conchita Carpio Morales. So malalaman natin later on yan. But today, ang pinag-uusapan natin ay tungkol dito sa role ni Martires bilang isang ombudsman nung siya ang kasalukuyang ombudsman. Kasi po, kung totoo na talagang i-dismiss niya or i-grinant niya yung appeal nitong si Joel Villanueva tungkol dito sa kasong graft and corruption yata yan, basta ito tungkol sa pera, yung pag-misuse ng funds galing sa PDAF at hindi nga naipatupad. At ito ay apparently dinismiss nga nitong si Ombudsman Martires. So, ang pag-uusapan natin ngayon dito ay tungkol sa ano ba talaga ang role ng isang ombudsman. At although hindi po natin ito-touch ng detalyado yan, dahil medyo mahaba yan, yung pong susunod na ating vlog, ang susunod nating episode, doon natin i-discuss yung entirety ng function ng isang ombudsman. Pero sa ngayon, bibigyan ko kayo ng background doon po sa ombudsman, sa nakasulat tungkol sa function ng ombudsman. By the way, ito pong position ng ombudsman, this was created in 1987 during the presidency of President Cory Aquino. Ito po ay ginawa after nung matanggal nga sa pwesto itong si Ferdinand Marcos Sr. bilang presidente at naupo si President Cory Aquino. Nakita nila na kailangang proteksyonan ang taong bayan, ang gobyerno at ang mamamayan, magkaroon ng malalim na proteksyon tungkol dito sa korupsyon. Dahil yun nga po ang naging dahilan kung bakit nag-alsa ang taong bayan noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. So itong ombudsman ay dinesign talaga or ito ay this was created to protect the citizenry, the Filipino people at yung gobyerno nga against corruption. Nakasulat dito sa ombudsman function na ang general idea nito is to protect the government and the public against corruption. Sinasabi rito na pinaka-importanting function ng ombudsman ay yung tingnan ng accountability ng mga government officials. So dito walang sinasabi, katulad ng sinasabi ni Ombudsman, the former Ombudsman Martires, na ayaw niyang makasira sa future nitong si Senator Villanueva. Wala pong mini-mention dito sa function ng Ombudsman na ang tinitingnan mo ay yung proteksyon ng isang public official, ng isang senador for that matter, or during that time ay isang congressman. Ang sinasabi po rito, accountability ng mga public officials na binibigyan talaga ng importansya yung pagiging accountable ng mga public officials. Wala pong ang spirit at saka intent ng pagkakaroon ng ombudsman ay talagang protektahan ang mamamayang Pilipino, protektahan ng gobyerno against corruption, against any misdoings or wrongdoings of the public officials. Lahat po ito ay tungkol sa pagpoprotekta sa taong bayan, sa pondo at sa gobyerno. Kaya katakataka na itong si Ombudsman Martires, ang sinasabi niya ngayon bilang sagot doon sa mga naririnig niyang pagpuna sa kanya tungkol sa kanyang desisyon dito kay Joel Villanueva, sinasabi niya ayaw niyang makasira sa future nitong si Senator Villanueva, kaya silently ginawa niya yung desisyon na to at sinasabi niya rin wala siyang obligasyon na isa publiko ito. Hindi po tama yan. Kasi nga, kung ang pinoprotektahan mo rito ang mamamayang Pilipino, dapat palaging
sinasabihan mo ang mamamayang Pilipino tungkol sa mga magiging importanteng decision mo, especially tungkol ito sa accountability ng isang public official. Kaya hindi po tayo agree, dapat po talaga magkaroon tayo ng violent reaction in a way na sinasabi niya na wala siyang obligasyon na ipaalam ito sa taong bayan. Maling-mali po yan dahil ang spirit ng batas sa pagkakaroon ng ombudsman ay protektahan tayong mga mamamayang Pilipino. Kaya dapat po talaga lahat ng ikinikilos, especially importanteng desisyon ng ombudsman, dapat alam ng publiko yan. Hindi po tama na sinasabi niyang wala siyang obligasyon ipaalam sa mga mamamayang Pilipino. Maling-mali po. Ang intention po at espiritu ng batas ng ombudsman, pagkakaroon ng ombudsman, ay protektahan ng mamamayang Pilipino, protektahan ng pondo at ang gobyerno, at palaging i-consider ang pagiging accountable ng lahat ng mga public official. Now, linawin natin ano ba talaga sinasabi sa Ombudsman Law. The main function of an ombudsman is to investigate and address complaints against government officials and agencies to promote efficiency and fairness. This includes investigating administrative, civil, and criminal complaints, prosecuting cases where evidence warrants, and directing officials to take or stop certain actions to prevent abuse or impropriety. An ombudsman acts as a watchdog to ensure accountability and to help resolve conflicts between citizens and the government. Yan ang sinasabi na overview ng AI. So sinasabi nga natin dito, ang pinaka-main objective, ang spirit, kaya nagkaroon ng ombudsman na posisyon ay protektahan ang mamamayang Pilipino, protektahan ng gobyerno laban sa mga tiwaling public officials. Lahat ng ito na aking binasa, lahat ito ay nagsasabi na ang ombudsman mainly created to protect the citizen, protect the funds, and protect the government from erring or corrupt officials. Wala pong ibang sinasabi rito sa ombudsman definition or kanyang function na nagsasabing tinitingnan mo yung welfare pati ng senador, tinitingnan mo yung welfare ng congressman, tinitingnan yung welfare ng public official. Kaya sila in-report in the first place, may nakikitang anomalya sa kanila. May nakikitang hindi tamang serbisyo, may nakikitang inefficiency at least na hindi nagagawa ng tama ang kanyang trabaho. Kaya katakataka or talagang anomalous ang ikinatwiran nitong si Martires na sinasabi niyang hindi niya inilabas ang balita or hindi niya sinabi sa publiko yung ginawa niyang desisyon tungkol sa pagdidismiss ng kaso ni Joel Villanueva dahil pinoprotektahan niya in effect si Joel Villanueva at ayaw niya raw masira ang future ng tao. Mali po. Wala pong ganong sinasabi sa function ng ombudsman. Lahat ng sinasabi sa ombudsman ay tungkol sa pagpoprotekta sa ating mga mamamayang Pilipino, pagpoprotekta sa pondo at sa gobyerno. Tungkol sa mga taong hindi nakikitaan ng honesty, hindi nakikitaan ng tamang gawa sa gobyerno. Kaya may mga kapatid, mga kababayan, meron tayong karapatan, meron tayong rights na sinasabi rito sa Ombudsman Law na this was created in 1987 nga during the presidency of Cory Aquino. Kaya nga nagkaroon nito dahil dun sa korupsyon sa rehimen nitong si the old Ferdinand Marcos Sr. Kaya lahat ng nakita nilang problema doon sa old constitution ay sinagot or ginawa ng paraan para maproteksyonan ang mamamayang Pilipino dito sa 1987 Constitution kung saan nga pumasok yung ombudsman na position or ombudsman law. Kaya sinasabi dito na kung iisa-isahin mo yung function ng ombudsman, talagang ito'y ang pinaka-espiritu at intent nito, walang iba kundi protektahan ang mamamayang Pilipino. Protektahan ang taong bayan, protektahan ang pondo, protektahan ang gobyerno sa mga erring official, sa mga corrupt na officials.
Kaya, again, uulitin natin, mga kapatid, mga kababayan, hindi tama ang sinasabi ni the former Ombudsman Martires na hindi niya sinapubliko ang kanyang resolution tungkol sa kaso ni Joel Villanueva dahil pinoprotektahan niya ang senador. In the first place, kaya may kaso itong si Senator Joel Villanueva ay may nakitang pagkakamali base dun sa guidelines na sinasabi diyan sa ombudsman law or sa sa pagiging public servant niya. Meron siyang nagawang pagkakamali kaya siya pinaimbestigahan. Kaya masakit sa mamamayang Pilipino na lumalabas sa katwiran ni Martires na ang pinoprotektahan niya dito yung kapakanan ni Joel Villanueva nung panahon na yan ay congressman pa nga. Tayo pong mga mamamayang Pilipino ay may karapatan mag-react, magkaroon tayo ng komento at itong panagutin po natin itong the former Ombudsman Martires sa kanyang ginawa dahil maling-mali po sinasabi niya na wala siyang obligasyon na sabihin sa mamamayang Pilipino itong ginawa niyang desisyon dito sa kaso ni Joel Villanueva. Maling-mali po yan. Kaya tayong mga mamamayang Pilipino, mag-ingay po tayo, magsalita po tayo, magkomento po tayo na talagang mali itong ginawa ni Ombudsman Martires. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. Mag-comment po tayo, parating natin kay Ombudsman, the former Ombudsman Martires, na tayo ay hindi papayag dito sa ginawa niya. Hindi natin titigilan, tayo magbabantay tungkol dito sa kaso ni Joel Villanueva. Hanggang dyan lang po mga kapatid, mga kababayan. At ladies and gentlemen, magkita-kita po tayong muli.